Alam nyo bang sa ibang bansa, hindi basta-basta ginagamit ng mga motorista ang kanilang busina? Kung hindi kasi emergency ang sitwasyon, offensive o bastos kung ituring ang pagbubusina. Pero dito sa Pilipinas, may mga driver na nakakarindi na ang pagbusina kahit pa sa tapat ng mga eskwelahan. Ikaw ba ito? Nakatutok si Cara David. Kalaban ng gurong si Cynthia sa atensyon ng kanyang estudyante ang ingay galing sa mga bumubusinang sasakyan sa labas ng eskwelahan. Pa yung mga horn ng mga sasakyan sa EDSA po. Ano po, mga bus? Mga bus, yung lahat po. Pagka nagsabay-sabay sila. Ang mga mag-aaral dito, masigasig man, dumadaing naman sa ingay ng paligid. Bumubisina po ng malakas. Tapos, anong nagiging effect sa inyo? Hindi po naririnig ng masyado yung teacher. Minsan na lang po sinasara namin yung bintana para mabawas-bawasan. Kaya lang po, yung ingay po, kaso nga po mainit nga po pag sinarado namin. Sa classroom na ito, nag-aaral ang ilan sa mga pinakamagagaling sa Science and Math ng grade 7 batch ng Ramon Magsaysay High School. Kung titingnan mo yung buong classroom, maluwag naman siya, kumpleto sa pasilidad at well-ventilated naman. Ang problema nila ay ito. Isang pader lamang ang pagitan nila sa EDSA. Kaya naman kung magsabay-sabay sa pagbusina, yung mga bus at saka mga kotse doon sa EDSA, sabayan mo pa ng pagdaan ng tren ng MRT gaya ngayon, hindi na magkakarinigan yung mga estudyante at saka mga guro sa loob ng classroom na ito. Bagay na di na sana problema sa pangapaaralan kung susundin lang ang batas. Ibinagbabawal ng MMDA ang pagbubusina sa mga lugar malapit sa paaralan, simbahan at korte. At alam nyo ba, bawal na bawal pala ito sa EDSA at ibang pangunahing lansangan sa Maynila? Naalaw lang ito pag merong emergency. Sa mga public utility vehicles, pwede lang sila kung merong emergency sa labas na kailangan tawagin yung atensyon. Aminado ang ahensya na hindi mahigpit ang pagpapatupad sa patakarang ito. Ang multa sa mga mahihilig magbusina sa mga school zones, di umano ganun kasakit sa bulsa. 500 piso lamang, absuelto ka na. Mahigit 10 taon na kasi nang mabigyang bisa ang regulasyong ito. We have to admit na hindi strictly implemented. Siguro napapanahon na i-revise uli ito, pag-aralan kung paano may implement. Habang mahina ang implementasyon, magtitiis na lang ang mga masigasig na mag-aaral at guro sa mga paraan para sila'y magkaintindihan sa klase. Walang habas kung magbusina. Kapuso, ikaw ba to? Cara David, Nakatutok, 24 Oras.